Bukod sa medianoche, kabilang sa mga inihahanda ng mga Pilipino tuwing papasok ang bagong taon ay ang ating New Year's resolution. At ang madalas sa top 3 ng listahan ay ang magtipid sa paggamit ng pera. Ngunit paano nga ba tayo magiging successful sa pagbabudget at hindi maging marupok sa luho? Alamin natin yan sa sentro ng balita ni Denise Osorio. Habang papalapit ang bagong taon, muling hinaharap ng maraming Pilipino ang hamon ng pagbabalanse ng kita, lalo na sa gitna ng inflation at mas madaling paggastos online. Para kay Ash Reyes, na isang sales associate, paunti-unti ang pag-iipon niya. Tuwing may natitirang pera sa kanyang sahod, iniipon niya ito kahit maliit para may makukuha kapag may emergency. Sa panahon kasi ngayon, medyo mahirap talaga mag-save ng pera kasi yung mga bilihin ngayon medyo mataas na siya. So, swerte yan na lang din kung nakakapag-save ka. Para sa 2026, plano ni Ash na iiwan na sa 2025 ang mga luho para mas makapag-ipon pa. Malesen lang din yung mga expenses, especially kapag hindi mo naman din kailangan. Kasi yung mga tao kasi ngayon parang kung ano lang din gusto nila, nabibili nila. Para naman kay Nanay Chris Velarde na isang tindera, walaan niya siyang naiipon dahil hindi laging nakakabawi sa benta. Wala, nadudukot ko ng paunti-unti, lalo na pag yung medyo matumal. Tapos, siyempre yung bibili ka, kaya kukuha ka po ng wala pong maiipon. Ayon sa financial advisor na si Enery Franklin D, mahalagang magsimula sa malinaw na pag-alam kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera buwan-buwan at kung alin ang needs at alin ang wants. Dito anya nagsisimula ang tamang desisyon sa paghawak ng pera. Ang very important dito sa expense natin, Denise, is we have to track it, 'di ba? So pag itong tracking na to, no, 'di ba, you can't improve what you don't track. So itong pag-track natin, it's very personal, no? 'Di ba? Yung iba very traditional, pen and paper. 'Di ba? Yung iba gumagamit pa ng mga envelope method, no? Yung iba gumagamit pa sa notes, no? Simple, no? Ako personally, just before last year, no, I'm using Excel, no, or Google Sheet, no. Pero this year I'm using an app na, 'di ba? So there's no one size fits all, no, 'di ba? Do what works for you. Kasi malalaman mo kasi pag i-track mo, no, malalaman mo, for example, malalaman mo pag nag-overspend ka ba, for example, sa mga food ba, or sa mga luho ba, di ba? At kung mas malaki ang lumalabas kaysa sa pumapasok na pera, babala ni D, mauuwi ito sa utang. Dahil dito, mahalagaan niya ang debt management, lalo na ang pag-iwas sa high-interest loans tulad ng online lending apps at ang mga hindi nababayarang credit card balances. Ayon kay D, mas epektibo para sa karamihan ang unti-unting pagbura ng utang gamit ang tinatawag na debt snowball method o ang pagbayad ng pinakamaliit na utang bago ang may pinakamalaking balanse habang binabayaran pa rin ang minimum sa iba. Kapag nakikitang nabubura ang utang, tumataas ang kumpiyansa at disiplina sa pagbayad ng mas malaking utang. Mahalaga rin aniya bumuo ng emergency fund upang hindi na muling umasa sa utang kapag may bigla ang pangangailangan tulad ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho. Payo din ni D, ang emergency fund ay dapat katumbas ng 3 hanggang 6 na buwang gastusin at ilagay sa madaling ma-withdraw na savings account tulad ng digital banks para agad magamit kung kinakailangan. Kapag maayos na ang utang at may emergency fund na, saka pa lang dapat isipin ang insurance at investments. Para sa mga nagsisimula pa lang, inirerekomenda niya ang mga low-risk at government-backed options tulad ng Pag-ibig MP2 kung saan pwedeng magsimula sa halagang 500 piso. Money management, no, it's 80% the psychology ng tao or yung mindset mismo ng tao, no. 20% lang mismo yung strategy. Very important din, no, mag-usapan mo siya. Pag-usapan mo siya with friends and family, no. Dagdag ni D, kailangang iwan ng mga Pilipino ang kultura ng hindi pag-uusap tungkol sa pera. Mas nagiging epektibo lang ang pagbabudget at pag-iipon kung ito'y napag-uusapan sa loob ng pamilya, kahit magsimula sa maliit na halaga. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.